Yo, yo, yo guys, check, kamusta kayo mga idol? So ayan, grabe mag-update tayo ngayong Sunday. Oh my goodness, mga loads. No, so medyo naging busy lang tayo ng mga nakaraang araw, pero ngayon matindi ang mga news natin mga idol at marami nag-request sa akin ng isang news pero papasadahan ko lang ngayon mga loads bukas natin tatalakayin ng malupit yun. Okay? Pero matindi pa rin ang news natin ngayon. So bago ang lahat mga idol, sana pa-like ng ating video. Sa mga gusto ng ganito content, mga idol, everyday news, crypto, global, trending news, mga lods, subscribe na kayo sa ating channel. No, baka magalit si Engine. Ayan si Engine, no? So, ayan. Punta na muna tayo sa chart natin kagabi. Ito, nakapag-position na ako kagabi. Kasi, expected na natin, mga idol, na medyo consolidation sa weekends. Kasi patay ang market. So, bago pa magkaroon ng konso, nung Friday pa lang nakapag-position na tayo. So far, profit tayo ng $24 mga idol. No, malayo pa to. Pero, in-expect natin, Monday, magkakaroon, alam niyo naman pag Monday, kaya nga may karoon ng kasabihan na Pulse Move Monday. Merong movement na depende, pwedeng pataas, pwedeng pababa. So ayun ang hihintayin natin kung saan tayo titsempo doon. Pero sa ngayon, okay na muna to, no? Expect natin na medyo maging patay pa to hanggang mamayang madaling araw o hanggang bukas siguro ng umaga kasi usually yung Pulse Move Monday kumaagad yan mga tanghali ng Monday, 'di ba? So hintayin na lang natin 'yon mga lods, no? Sa ngayon, mag-news muna tayo ng matindi mga idol. Asa na ba tayo? Ayan. Nako, grabe to. No? Nung nakaraang video natin, sana sa mga hindi pa nakapapanood, mapanood na kayo. BitMEX, no, yung kay Arthur Hayes, nag-shutdown at magsha-shutdown pala sa September 1. In-announce na nila yon. So ngayon, meron na namang isa, naalala ko tuloy yung nag-shutdown yung Terra Luna nun, tsaka FTX, no? Grabe yun. Ito na ba yung mga, ito na ba yung parang ganun na ba to? Sabi rito mga idol, centralized crypto exchange Bitmart announces it will shut down following BitMEX, no? Grabe to. Grabe yung tinatamaan ng downtrend ngayon, hindi lang South Korea, mga lods do, halos lahat nakakaramdam. New registrations, deposits, and trading orders were suspended on July 26, with all trading set to end on August 26. Ayan Bitmart's BMX token plunged roughly 63% in just 24 hours. So ganoon na talaga yon, automatic na mangyayari once na magkakaroon, syempre, shutdown. So babagsak talaga yung market niyan, mga idol. Pero yung sinasabi nila na uy, na-tsempohan ko yung short, ng ganon. Pag bumagsak niyan, mga load ng shutdown niyan, kumbaga, diskumpiyado ako na makukuha nyo pa yung panalo nyo dyan. If ever. Kasi may nangyaring ganyan sa sa FTX eh. Nag-short tapos paldo, kaya lang hindi niya na nakuha. Hindi niya mawi-withdraw o hindi niya ma-something kung ano man yung nangyari doon. May explanation nun, nabalita ko yun noon eh. Na hindi walang ano doon, walang magbabayad sa iyo. Walang magbabayad sa iyo. Na ano na nga eh, na tawag dito, na bankrupt na eh, mga idol eh, no? So, nakakalungkot lang yung mga ganito, lalo na yung mga nag-iinvest na mga investor nito. So, talagang bagsak. Hindi nila kinaya, no? Pero grabe, no? Parang nakakabilib din yung mga project na kahit sobrang tagal na, kumbaga nadaanan na nila, no? Nadaanan nila yung taas, nadaanan nila yung baba, taas ulit, tas baba ulit. Buhay na buhay pa rin. Alam nyo kung ano yun? Yung Axie Infinity, mga idol, buhay pa yun. Buhay pa, nalalaro ko pa nga eh. May mga pa-event pa nga sila eh, di ba? Ano nga natin? Then, naalala ko lang to bigla, mga idol, no? Kapag tayo kay Gihos. Kailan yung huli niyang post? O, 5 hours ago nga, meron pang Ronnie Network, oh. The Moco Team, something, something. Di ba? Oh. May mga post pa sila to 7 hours ago. May mga gumagalaw pa rin, kumbaga, mga idol. Sa Axie Infinity naman, kasi kay Gihos to. Siyempre yung Atias. Tama ba? Eto, 33 minutes ago nga to.
Collectible Axie, ayun yung sinasabi. May mga ganito pa silang mga movement, okay? So, goods pa rin mga lods. No? Kung yung iba nagbabagsakan, meron pa rin mga project na nanatiling buhay, no? At patuloy na nagpapatuloy. Di ba? Patuloy na nagpapatuloy. Di ba? Matindi yun, mga idol. Ano pa? Marami pa. No? Sa ano nga eh. Illuvium. No? Sa Illuvium, mga idol, hindi ko alam pero parang may nakita ako nung nakaraan dito. July 23. Ayun, nakita nyo. 3 days ago. Meron pa rin sila mga update. Obelix Rising, hindi ko alam to Ayan, no? Mag-update pa rin sila sa Arena. May patch 1.17.10 pa sila. So may mga project pa rin na buhay mga idol at sana yung hindi sila mawala basta-basta mga idol, no? Kasi yung iba diyan, marami rin ako naging tropa dito sa Illuvium, mga lods. Nung naglalaro pa ako ng Illuvium, kaya lang ngayon hindi na ako naglalaro May mga content creator din noon pag-collab sa akin dito na foreign, kaya lang nahirapan ako baka dumugo ilong ko kaya hindi ko na pinapansin Pero kinakausap ko lang sila, hindi lang ako collab mga idol, no? Pero grabe, no? Solid pa rin yung mga ibang project. Pero syempre hindi natin maiiwasan yung mga bumabagsak talaga. No, ito nga nakalagay dito, yung update sa Bitmart post nila. After a careful evaluation of the company operating conditions, market environment, and future strategic direction, Bitmart has made the difficult decision, dun pa lang, yari na to commerce a orderly wind down of its trading platform operations. We deeply regret having to make this decision. So ayan na nga, binigay na nila yung date, July 26. New registration deposits and new trading orders will begin to be suspended na. Wala na makakapag-register. August 26, all trading services will be discontinued. January 31, platform operation will officially cease. So wala na, mga idol. Grabe, sunod-sunod, mga idol, no? Medyo nakakatakot na yung ganito. Pero kung sino lang yung matira buhay nga dito, mga idol No? Matira matibay, mga lods. At syempre, dapat alam nyo kung saan kayo naka-invest. Sabi nga nila, know what you hold. Kasi pag hindi nyo alam, baka masama kayo sa mga ganito mga project yung ma-investan nyo. So, negative yun, mga lods. No? Hindi naman maliit na pera. Kumbaga, hindi naman napupulot lang yung perang ini-invest natin dyan. Ito naman. Nako. North Korean hackers are using fake Zoom calls with AI-generated face to target crypto wallets, mga lods, no? Kasi yung iba, siyempre hindi naniniwala kapag walang muka, di ba? So ngayon, ang ginagawa ng mga North Korean, na AI yung ginagamit nila na ikipag-usap sa inyo sa Zoom. The group hijacks Telegram accounts of trusted crypto contacts, send fake meeting links, then scans victims' browser wallets before delivering malware. Ayun na, no? Kapag pinasok na ng malware yung inyong mga platform o yung mga mga unit nyo, nako, GG na. Victims see a familiar face on the call, but it's chat GPT generated deepfake superimpose on body movements from previous meetings, no? Kumbaga, parang na to, mga idol, no? AI yung parang nakikita nila doon at familiar yung kausap nila. So, halimbawa, ito, nagkakaroon ng Zoom meeting, tapos makikita natin si David Schwartz o kaya si Brad Garlinghouse. 'Di ba, mukha nila nagsasalita sa meeting, ganyan. So, parang mapapaniwala ka, 'di ba? So ngayon, bibigyan na kayo ng mga sa wallet niyo yung malware na kailangan nila para ma-hack kayo. So, grabe 'yon, mga idol. Ang North Korea talaga is malupit sa mga diyan nga yung 'di ba, Lazarus. Sa kanila yung Lazarus, 'di ba, ng mga hacker. So, grabe, mga lods, no. Mag-ingat mga idol. Tapos ito naman, Google and Meta both launch facial biometrics on the very same day.
Ano 'to, Google and Meta 'to, Facebook, mga idol, magkakaroon na ng, facial biometrics. Two of the world's biggest hungry tech giants are now pushing biometric identity into everyday online authentication. Google has launched Selfie for sign-in, enabling users to access their accounts through a biometric face scan. Meta is rolling out facial verification to confirm there's a real person behind a profile. O ito, maganda to mga lods kasi mababawasan kaya yung dummy account pag ganito. 'Di ba? Kasi facial ano na 'to verification na 'to At alam niyo naman sa Pilipinas, napakadaming trolls. 'Di ba? So kung ikaw, isa kang trolls, ikaw yung nagko-control sa trolls na account, syempre kailangan mo mag-facial verification, yari ka ngayon. The rollouts raise fresh questions over privacy, security, and who ultimately controls your digital identity. So papasok na talaga 'yan mga idol kasi syempre parang private ano 'yun yung facial, yung sa mata, yung fingerprints, ayun yung mga isa sa mga private na dapat hindi lumalabas sa lahat ng ng kumbaga gagamitin mo lang siya sa mga sensitibong bagay. Halimbawa, account mo sa bangko, mga ganun-ganun. 'Di ba? Pero yung Facebook ba natin o yung Google matuturing na alam mo yun kasi lahat kumbaga yung mga giant tech na yan, yung mga information na yan hindi dapat sila yung madali lang na nakukuha, parang gano'n. So halimbawa, lahat ng biometrics nyo hawak ng Meta, hawak ng Google. O 'di ba? Para pwede dahil nga sa technology baka pwede nilang magamit 'yun para ma-access yung mga bank account nyo o yung mga ganyan. Ayun lang yung mga iniisip ng iba. Questions lang 'yun. So kaya nga sabi rito, although ang gandang idea at pwede nga naman na mangyari 'yun, kaya lang meron pa ring mga diskumpiyado diyan, mga idol. Siguro dapat meron 'yan sa app, meron 'yan sa Facebook, meron 'yan sa Google account, pero optional. Pwede mo siyang gamitin o pwedeng hindi mo siya gamitin. Dapat may ganun. Ano sa tingin nyo, mga idol? 'Di ba? So ito naman, speaking of malulupit, Samsung is launching crypto payments to 1 billion plus users via in-built wallet. This is absolutely massive for crypto. O ayan kumbaga yung Samsung, mga idol, mag-aano na sila, mag-accept na sila ng mga payments through stablecoins, crypto, ganyan. So meron pa silang card pinapakita. 'Di ba? So nag-a-adapt na lahat mga idol. Excuse me po. Okay? At ito naman ang comment ng ating idol, mga lodi, matindi ngayon 'to, mga lods, no? Medyo natutuwa ako dito kay Elon ngayon, no? Although natalo siya ng mga 100 billion something ngayon, mga lodi, dun sa SpaceX. Pero ngayon, medyo nagkakaroon ulit ng buzz. No, kumbaga umaangat ulit yung mga nagtitrend ulit si Elon. Elon Musk says AI may exceed the sum of human intelligence in about 5 years. Oh, 'di ba? Kumbaga mausada na tayo ng AI sa loob lang ng 5 years. And there won't be anything it can't do better than humans apart from being human. Kumbaga sabi ni Elon, lahat na magagawa ng AI. Ang maging human na lang ang hindi. Lahat ng nagagawa ng human, kaya na lang gawin. Kung ano man 'yan, no? Skills man 'yan, talent man 'yan, emotional something. May emotional kaya kaya ng AI 'yun. Meron kayang robot na magiging specific sa mga ganung bagay, no? Pero alam nyo medyo may sa ChatGPT pa lang pag kinakausap niyo si ChatGPT, medyo iba na yung iba na yung dating mga lods. Lalo pa sila Gemini. Sabi wala kasi akong Gemini pero yung isang tropa ko meron, medyo matindi din daw 'yun, mga idol. No? Pero wala pa ako nun. Ayun yung sinabi dito ni Elon, mga lods, no? Na lahat ng kayang gawin ng tao baka malampasan pa ng AI sa loob ng 5 years. Ang hindi niya na lang kayang gawin is maging human mismo, mga lods. Pero yung mga kayang gawin, isipin, gawin. Siguro, kung may exceed nila yung paggawa kasi kung sa exceed lang, mga lodi, yung malalampasan lang, bilib na bilib talaga ako, isa sa mga taong mga kinabibiliban ko o yung mga
mga nangyayari sa mundo na kinabibiliban ko is paggawa ng mga magagandang movies, magagandang anime, yun talagang ma-hype ka, may iyak ka, matatakot ka, magugulat ka. Doon gustong-gusto, mahilig kasi ako manood ng mga movies, anime eh. So, na-hype ako sa ganun, mga idol, naiyak ko sa tatawa nga misis si boss minsan sa akin, naiyak ako sa mga istorya ng anime. The One Piece pa lang eh, 'di ba? Pero na-hype ka rin, 'di ba? Kung mai-exceed ng kumbaga gagawa ng ano, ng animation o isang matinding kwento o movie yung AI, no? Eh sobrang tindi nun mga idol, hindi natin alam mga lord, no? Eh, isa sa mga gusto kong ginagawa sa buhay eh, yung manood ng movies, mag-chill. Gano'n, 'di ba? Mapapasigaw. Medyo ano kasi ako, overacting ako mga idol pagdating sa mga ganyan, sa mga reaction. Gusto ko nga mag-reaction video eh. Pero sana nga 'no, pero siyempre ayun nga, parang maganda siya in a part pero meron ding nakakatakot sa kanya minsan 'no. Kasi siyempre kung gagawin na ng AI lahat, ano pang gagawin ng mga tao sa future, 'di ba? Grabe 'yan mga idol. Speaking of Elon Musk, eto maraming na-hype dito mga idol. Sabi dito ni Elon Musk mga lodi, I'm not saying Dogecoin is the ideal system for a currency, but I think it actually is a fundamental better than anything else I've seen, sabi niya. But by accident, sabi niya, no? One sentence from Elon and the entire crypto timeline is losing its mind again. Ayan, Doge is back in the conversation. Kaya kung titignan niyo yung Doge, mga idol, medyo nag-pump siya ng konti eh. Ayan, no? No? Dali lang medyo. Ayan, no? From bumaba siya ng 4.24 at umabot siya ng 4.54. So medyo nag-pump siya. Kung magpapapomo ka nga dito, nung nakita mo na kunyari na post yung ganun sinabi ni Elon Musk, nakita mo umakyat yung Doge, pwede ka pang mapomo diyan eh, mga idol eh. 'Di ba? Pero matindi, 'di ba? And then mga lods, eto tayo. Nako, ito may lang pinakita dito na transaction. Hindi ko alam kasi kung totoo 'to eh. Nakita ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Yung you can now send Bitcoin offline between a smartphone and post thermal via NFC. We are now on the verge of a mass adoption. Kumbaga ano to eh, offline. BTC Tech is advancing at warp speed. Future of payment is here. So ayan. 'Di ba? Kumbaga parang offline to, scan lang. So 'di ba 'yan, no? Ano kayang binili niya, kape? Ayan. Pero ang laki ng bayad, no? 1,000 Bitcoin. Hindi, nag-transfer siguro to. Ay hindi, tama, 1,337. Oh, ito naman, ito isa sa mga update ngayon na malupit sa Ripple. Ripple produces XRP passports, subscribe. Ripple today announced XRP Passport, a new loyalty and rewards framework that lets XRP holders unlock real P discount. So may discount, no? And cashback. Nako, mahilig yung mga Pilipino sa mga ganyan. Discount and cashback across the remittance corridors. Every XRP holder can get his passport now as process that takes 5 minutes. So napakabilis lang daw mga idol. Sana na mga update o offer na maganda pagdating sa Ripple. Pero ito talaga yung matindi nating ano. Parang ito bukas ko na tatalakayin ng malupit papahapyawan lang natin. Marami kasing nag-PPM sa akin nito kahit sa Facebook eh. Ano ba yun? Paksili ka? Maniwala kayo sa hindi mga idol. Etong news na to, mga lodi, nabalita ko na to noon nung bakasyon pa. Ano ba yun? Ano ba yung buwan yung bakasyon na yun, May? Nung nag-swimming tayo sa Zambales. Anong buwan yun? Buwan lang. May? Bago magpasukan. So mga May, nabalita ko na tong 4,000 acres na to. Nagagawin ng US sa Pilipinas, mga lods, at medyo tinalakay na natin to noon. Tapos isipin nyo, akala ko nga nung nabalita ko yun noon, magti-trend na sa Pilipinas yun eh, pero hindi. Merong mga nasa likod nito na nilolowkey nila tong ano na to, itong news na to. Mga idol, hindi nila medyo pinapasikat to, dahan-dahan lang nila to. Mga lods, kasi once na biglayin nila tong news na to, mga lodi, maraming Pilipino ang medyo
magtatanong mga idol dahil yung epekto ng Paxilica sa Pilipinas mga lodi, merong positive, merong negative. Ang tanong mga lodi, ano yung kung titimbangin mo, ano yung mas lamang, positive ba o negative ang pwedeng mangyari dito mga idol? Kasi kung ako tatanungin mga lodi, medyo mas sa tingin ko lang sa ngayon, siyempre sa ngayon pa lang kumbaga wala pa naman tayong idea, eh. Kumbaga tinitignan lang natin yung mga puwedeng mangyari, spekulasyon pa lang kumbaga. Spekulasyon natin na medyo mas maraming negative na puwedeng mangyari dito kaysa sa positive. Kasi obviously, 'pag sinabing ganito kasi mga lodi, 'pag magkakaroon ng ganito sa Pilipinas, ganyan sa Clark, eh. 'Pag magkakaroon niyan mga idol, siyempre obviously ang ibibida nila diyan is yung trabaho. Uy, daming trabaho niyan sa mga Pilipino. Pero ang pinakamatinding tanong diyan mga malalim 'to, madami 'to mga idol 'no. Siyempre yung epekto niyan sa bansa natin. Bibigyan ko kayo ng isa lang, ngayon, bago tayo matapos. Kasi mga lodi, ang Paxilica mga lodi, ito yung gagawa ng magbi-build ng AI site 'no. Parang ano 'to, ito yung sa location nila, eh. Tanungin na lang natin si Grok mga lodi. Ano ang Paxilica? Balita ako na to nun. Grabe, nagulat nga ako dito nun, eh. Mga idol, eh. Alam nyo ba yun na ang tagal na nito, nagtataka ako ba't kaya hindi binabalita yung ganitong kaimportanteng news sa Pilipinas. Hindi pinapalabas. Ha? Hindi pa pinapalabas to nun sa ano o sa mga mainstream media. Sabi dito, ang Paxilica ay isang US-led international initiative na inilunsad noong December pa. Sabi sa inyo, nakaraan pa to, eh. Ba? December 2025 pa. Ito ay layuning bumuo ng secure at resilient supply chains. Ayan, supply chain. Mga lodi, no? Para sa mga critical na teknolohiya. So, ang parang yan dito, mga idol, yung mga, may mga mineral dito na kukunin yan sa atin. Na? Para sa critical na teknolohiya sa tulad ng semiconductors, ito yung sa chips, artificial intelligence, AI, critical minerals. So ayan, critical minerals tulad ng nickel, copper, at iba pa. Advanced manufacturing at data infrastructure. Bakit Pax Silica? Pax Latin sa peace o katatagan. Ayun pala yun. Silica tumutukoy sa silicon, ang pangunahing materyales sa paggawa ng chips at AI hardware. So, katatagang silicon. O Peace Silicon, parang ganun, Pax Silicon. Ito ay parang isang alliance ng mga kaalyado ng bansa, no? Lahat 'yan kasi sinali ng US dito yung Pilipinas. Kasi strategic location talaga yung Pilipinas, mga idol, eh, no? So ayan na 'yon, no? Kumbaga, talakayin natin 'to bukas. At isa pa mga idol na kasi nga alam nyo ba na kailangan ng napakalaking energy resources kapag pag-aano ka ng AI, mga lodi, napakalaki. Mga lodi, ang lakas niyan sa tubig, ang lakas niyan sa kuryente, et cetera, et cetera. Tayo mga idol, sapat ba yung kuryente at yung ating tubig para supplyan niyang paksiligan na yan na napakalaki? Mga idol, isang city na yan. At iba pa, syempre marami to. Isa pa, ano pa, isa pang malupit mga idol na dagdag impormasyon mga lods. Alam niyo ba na hindi pa kasi napipirmahan yan mga lods, no? Meron pang usapin kung talagang pipirmahan pa yan, eh, ng Pangulo, no? At alam niyo ba kung ilang taon ang kontrata niyan mga lodi? Kapag yan ay napirmahan, mga lodi, ang kontrata niyan is 99 years. 99 years silang mag-i-stay sa Pilipinas, mga lodi. At isa pa, dagdag pa to, buwas pa sana to, eh. Alam niyo mga idol na bilang allied ng Amerika, wala silang binabayad diyan. Hindi sila nagrerenta sa lugar na 'yan. Kapag 'yan napirmahan mga lodi, parang magiging sa kanila 'yan. At walang ano 'yan, walang power ang Pilipinas diyan. Pag kahit nasa loob ng Pilipinas 'yan, wala silang power diyan pag napirmahan 'yan. Ang masusunod diyan US. May sariling batas 'yan sila sa loob niyan. Mga idol, hindi pwedeng pumasok kahit presidente. Pwede sila maging bisita diyan. Pero yung papasok ka, questionin nyo yan dahil kahit presidente ka ng Pilipinas at nasa Pilipinas yan, wala kang magagawa diyan mga idol. No? So, pag napirmahan pero pinag-uusapan pa yan, sabi nga nila 2 taon ang usapin na yan mga lords kung pipirmahan o hindi. Ang tanong, bakit 2 taon? Kasi 2 taon na lang si BBM, no? So,
alam niyo naman na kapag ang nanalo ay yung kalaban ni BBM o yung mga Duterte, hindi nila papayagan 'yan, mga lods, 'di ba? So diyan, medyo magulo 'to mga idol, sa bukas yung pinakamalupit na ano natin diyan, na talakayan natin diyan mga idol. Mag-research pa ako ng konti eh. Pero ayun na yun kasi binalita ko na 'to noon eh, mga lods eh. At ngayon lang siya naging trending kasi napanood ko lang sa ano, sa sa GMA ko ata napanood kanina. Tas napanood ko sa GMA, sabi ko, "Oh, ngayon lang binalita 'to." Tapos may mga nagwuwelga na, may mga nag-PM na sa akin na, "Jeblo, ano masabi mo sa Paksili ka, et cetera, et cetera." Eh, sabi ko, "Ang tindi nito, ngayon lang pala 'to na ano." So, akala ko na wala na 'yan, eh, kasi tagal na nung nabalita ko 'yan no'n akala ko ano, eh, although alam ko na big ano 'yan, big issue 'yan mga lodi, kaya lang nakakapagtaka kasi hindi siya napupunta sa mainstream. Akala ko no'n, ay parang totoo ba 'yung ano ko no'n, parang ano, hindi nila hina-hype. Yun pala mga lodi kasi once na talaga na i-hype nila 'to, maraming magagalit dito hindi natin sure, hindi natin alam. So bukas natin 'yan tatalakayin. Okay, bitin muna tayo ngayon, mga idol, ngayong linggo, 'no? So bukas tayo mag-news ng malupit ng umaga. Sana nandiyan pa rin kayo sa ating, channel at panoorin niyo ang ating balita mga idol, 'no? So ayan ang update natin ngayong araw, ngayong gabi na mga lodi. Pasensya na kayo, medyo naging busy lang tayo. Bawi ako sa inyo simula bukas. Alam niyo naman 'yan, 'no? Everyday news tayo. Subscribe kayo at like niyo ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo at What's up, and also I have uploaded my first gaming video, but I think I made a big mistake. The video is half. The video is upside down. Look, I'm sorry, okay? yung link ng channel niya sa baba description natin. Shoutout sa inyo, magandang araw mga idol. Warap warap.